Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Tayo po ay nasa araw ng Biyernes sa ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda natin para sa Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating patuloy na paghahanda, ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala rin sa atin kung ano ang mas dapat nating pahalagahan, lalo na ngayong tayo ay naghahanda. At sa ating mga pagbasa ngayon, ang isang malinaw na ipinapaalaala sa atin ay ang kung ano ang ating mga ginagawa ngayon at kung ano ang mas madalas nating ginagawa kapag tayo'y nasasaktan. Kapag tatanungin natin ang ating mga sarili, ano nga ba ang kadalasang ginagawa natin, ginagawa ko kapag ako'y nasasaktan? Kapag may mga hindi ako nagugustuhan, kapag may mga bagay na hindi na nangyayari ayon sa inaasahan ko. At palagay ko, iisa ang magiging sagot. Lumalayo, umiiwas, umaalis. Gumagawa ng paraan, naghahanap ng maraming dahilan. Sanay tayo dyan. Ganyan tayo. Alam natin kung papaano iiwas, kung papaano lalayo, kung papaanong gagawa at gagawa ng paraan para lamang masabi na hindi ako pupunta. Sa unang pagbasa, napakaganda ng ipinapaalaala ni Propeta Oseas. Sinabi niya, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon mong Diyos. Kung meron mang mga hindi magandang nangyayari sa iyong buhay na humahantong sa iyong pagbagsak, ang lahat ay bunga ng iyong kasamaan. Kaya kung pagninilayan natin ang mga salitang ito mula kay Propeta Oseas, at kung iuugnay natin ito sa ating buhay ngayon, ito nga ba talaga ang paanyaya ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat? Manumbalik na tayo sa Panginoon. Kung sa iba't ibang kadahilanan ay gumagawa tayo ng paraan para umiwas, para lumayo, para magdahilan, para gumawa ng paraan, ito ang tamang panahon para ibalik muli ang ating mga sarili sa Diyos. At magandang balikan yung mga pagkakataon na napakataas ng ating spirit, na para bang napakainit at napakatindi ng ating pagnanais na makasunod at makapaglingkod sa Diyos, na talagang naglalagablab ang apoy sa ating puso para magbigay ng sarili sa paglilingkod. Nandun na tayo noon sa kalagayang iyon, di ba? Pero dahil sa iba't ibang mga pangyayari, unti-unti tayong nanlamig, lumayo, umiwas, at gumagawa ng maraming dahilan para hindi na makagawa ng mga bagay katulad dati. Manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pinaglilingkuran natin ay hindi ang tao. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. Kaya bakit ako lalayo dahil sa tao?
Bakit ako iiwas sa mga napakasasarap at napakagagandang mga ginagawa ko noon dahil lamang sa mga sitwasyon na hindi ko gusto? Ang pagsunod ko ba sa Diyos ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari sa paligid? Ang magandang pagnilayan kasunod nito ay ang sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi ko magagawang iwan ang aking pagsunod at paglilingkod sa Diyos kung tunay na iniibig ko ang Diyos, sabi ng Ebanghelyo. Iyon ang pinakauna at pinakamahalagang utos. At hindi dapat maging dahilan ang kung ano ang nangyayari sa aking relasyon, sa aking kapwa, sa aking mga kasama, sa aking paligid. Hindi dapat ito makaapekto sa aking pagmamahal sa Diyos. At kung aalamin natin ang pangalawang utos, iyon ay utos tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Kaya nasaan ang pagmamahal kapag ako'y iiwas? Nasaan ang pagmamahal kapag ako'y lalayo? Nasaan ang pagmamahal kapag gagawa ako ng paraan para magdahilan? Nandun ba ang pagmamahal sa kapwa? Amen.